Bam Aquino, nanalo ka lang, nagyayabang ka na naman. Hindi nga sure kung sa'yo nga talaga yung botong yun eh. Bigla ka na lang sumulpot eh. Tsaka madugtungan ko lang ng konti, Master. Yung sinasabi mo kanina na postpone dahil nausog eh. Alam mo ba't nausog? Ikaw ba naman pamisa ka, puro kay demonyo? Nagpabindisyon pa kayo. Eh, pag balita ko, pag uwi nga daw nung isa, puro paso sa likod eh. Masunog. Ito may kasabihan, may paniniwala ako na kapag ang isang prutas hinog sa pilit, mapait. Yun. Itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay hinog ito sa pilit. Kasi biruin mo nagkulong lang sila ng 30 minutos sa isang kwarto. Pagkatapos ng 30 minutos, nagpaglabasan ng mga kongresista, meron ng impeachment na nakahain kay VP Sara Duterte. At mga partner, huwag tayong matutuwa dito. Huwag tayong matutuwa dito na nanalo si VP Sara Duterte laban sa impeachment sa kanya dahil hindi biro ang binitawang pera dito, mga kapartner. Oo. Yung mga pumirma daw, di umano dito, at si VP Sara na mismo ang nagsabi, si Toby Tiangco na mismo ang nagsabi, na may mga kapalit na pera, may kapalit na mga proyekto, at yun ngayon ang dapat hanapin ng gobyerno. Kasi mawawala ng saysay yung binigay nilang pera, binigay nilang pondo para ma-impeach si VP Sara Duterte kung wala tayong makikita sa kanila na mga proyekto na ginawa nila. So yan po ang dapat na busisihin ngayon ng COA, busisihin ng gobyerno o sino man na ahensya na nangangalaga o nangangasiwa kung saan napupunta ang pera ng gobyerno. So doon sa mga nagsasabi, sa mga gigil na gigil kay VP Sara Duterte at Korte Supremo na nga ang nagsasabi na ito ay unconstitutional, matatalino pa kayo. Maging presidente muna kayo, maging vice president muna kayo bago kayo magsireklamo. Ito si Bam Aquino nga na hindi natin alam yung kredibilidad ng pagkakapanalo, sasalita na naman ng salita. Anong gagawin mo? Itutuloy pa rin daw nila. Itutuloy pa rin nila. Diyan sa Senado, bumoboses pa. Ikaw, Bam Aquino, linisin mo muna, patunayan mo yung kredibilidad ng pagkakapanalo mo bago ka mag-ngaw-ngaw dyan. Isa pa itong si Risa Ontiveros. Isa pa itong sila de Lima at yung sinasabi mo tumingi. Percy. Yung mga yan, mga ugaling komunista yan. Mga ugaling komunista. Kaya naman, galit na galit sila sa mga Duterte dahil yung mga Duterte, yan talaga yung umubos doon sa mga kalahi nila. Yung mga nanggugulo nagugulo sa bayan, nagugulo sa gobyerno. Tingnan mo, Korte Suprema na ang nagdesisyon. Pero itong mga lamadang na ito, mga lapugo na ito, kontra pa rin. Samantalang pag pumapabor sa kanila, parang akala mo, aleluya, aleluya sa kanila. Pero ito, sabi mo kanina, mga demonyo. Pero hindi sa kanila pumabor yung pinagdadasalan nila. Nagpawas-was-was-was pa sila ng tubig. Pero ang labas, babalik na rin pala. At gagawing unconstitutional, idideklara unconstitutional ng Korte Suprema. Dugtungan niyo, mga partner. Ito na naman si Bam Aquino. Nanalo ka lang, nagyayabang ka na naman. Hindi nga sure kung sa'yo nga talaga yung botong yun eh. Bigla ka na lang sumulpot eh. Lagi ka naman laglag sa mga ratings. So, yun nga, alam ko nga, diba sinabi na natin, ito mapatungkol to kay Bam Aquino. Total, bumoses ka, bubosisan din kita. Alam naman na natin kung bakit talaga nanalo itong dalawang to. Kasi hindi ito yung sa kasaysayan na, alam mo yun, yung talagang, alam mong wala naman, pero biglang pumasok, diba? Biglang nanalo. Ito nga kasi, kaya nga, pagdugtong-dugtongin natin isinisigaw ng Congress na si Percy Paloma. Percy. Pangalan ng Percy. Percy. Apelido nun Paloma eh. Wag mo na yung palido. Basta Percy Paloma. Si Percy Paloma, alam mo, ang sinisigaw niya is dapat daw sa Senado, di ba? So diyan ko konekta si Kiko at si Bam. Kaya nga gustong-gusto nila makarating yan sa Senado para trabawin naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan.
yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At may isang senador na naginip ako. Oh, yan. Matagal-tagal mo hindi mo nagawa yan, ha? Na naginip ako. Matagal-tagal. May isang senador Oo. na kaya gustong-gustong masimulan na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil nanganganib ang kanilang TV show. Nako! Uy! Na Parang kilala ko na yan, may parang sige, pag ikaw Kumontra. pag ikaw kumontra at ikaw na lang ang natitirang pwedeng maging sasabihin ko ba? Wag na pala. Wag na, i-discret mo na lang. Yun. Oo. Basta dapat kapag nakaupo ka na doon sa sinasabi gusto yung posisyon, tumbukin mo na agad si Sara. Dahil alalahanin mo kahit na 2 years nang nakalipas na nanalo kayo sa kaso, pwede ko pa rin baliktarin yan. Yes. So, Dahil sa unang-una, bata ko ang naging kalaban nyo noon, alalahanin mo. baka mahokus Kaya ngayon, ang gawin mo, doon sa panaginip to Oo. Kaya sabi si Haring Buaya, hindi na ako babanggit ko siya yung pangalan niyan. Tarig Baya. Basta si Haring Buaya, sabi niya, ikaw ha, kaya trabahuin mo na si Sara pag nakatungtong ka na doon. Yan lang gagawin mo. Tumbok mo na. Pag nagawa mo yon, ligtas na ang TV show nyo. Pababayaan ko. TV Pababayaan ko TV show nyo. show. Pero pag kumontra ka, Tanggal ang prangkisa. Hindi. Tanggal ang titulo. tanggal ang titulo, balik doon sa Balik doon sa isang buwan. isang buhaya din. Kaya magkakasabot sa buhata. Marami sila dyan. Mabubuhay yan. Pangalanan ko yung iba hindi natin papangalanan. Yan si Gatchalian. Tama ba? Gatchalian. Si Po, si Risa, si Bam, si Kiko, at saka yung nasa panaginip ko, yun yung magiging leader eh. So, 6. At meron pa dyan. Meron pa iba dyan ng mga uusbong. Oo. May mga ano pa dyan, may mga magugulat ka. Siyempre, yung partner nung nasa panaginip ko. Tumakbo sila nung nakaraan eh. Mag-partner sila. Isa rin yun. Kunwari, kumukontra sa mga sinasabi ng admin ngayon. Pero bandang uli, bubulusok din pala, kakampi din pala dun sa tropa niya. Oo, ganun ang politika Para hilahin si Bas, para trabahuin nila yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. So yung mga ganyang taktika talagang nakaplanado na sa kanila yan. Kaya nga nandiyan ang dalawa na yan eh. Yeah. Si Kiko Bam para trabahuin si Vice President Sara Duterte. Maging kung sa baraha, kicker. Oo, sila maging yung kicker. doon kay Percy Paloma. Percy Paloma.